Sabi nila ay huwag ka daw magpapatalo sa aswang, pag tinapik ka daw nito ay tapikin mo rin. Ang story natin ngayon ay pinamagatang ang aswang sa Japan. Ayon sa sender natin, isang araw daw ay nagyaya ang kanyang asawa na kumain sa Philippine resto. Habang kumakain daw sila ay pinakilala daw siya ng kanyang asawa sa may-ari ng resto. Kung una isimpleng kamustahan lang naman daw at nagtatanungan daw sila kung saan sila nakatira dito sa Pilipinas. Doon niya daw napag-alaman na yung may-ari ng resto ay taga Samar. Pagkatapos daw nila kumain ay sinabihan niya raw ang kanyang asawa na magbayad na para diretso na sila pauwi. At nung magbabayad na daw yung asawa niya ay may napansin daw siyang isang maliit na bote sa gilid ng cashier. Ang ginawa niya daw is tinanong niya sa may-ari ng resto kung pang-massage daw ba yung maliit na bote na nakita niya. At nagulat daw siya sa sagot ng may-ari kasi ang sabi daw nito is pangontra daw yun sa aswang. Hindi daw siya makapaniwala kasi nasa Japan na nga ba't may aswang pa rin. Sinabihan pa nga daw siya nito na may extra pa daw na isang bote doon at kung gusto niya ibibigay sa kanya ng libre. Hindi na nga daw siya nakatanggi kasi nagbabala daw ito na kahit nasa Japan ay meron din daw mga ganung pangyayari. Binigay na nga daw sa kanya yung bote na yon at tinuro daw sa kanyang instruction kung paano daw malalaman kung may aswang daw sa paligid. So fast forward tayo, nakauwi na nga daw sila at yung bote daw is nilagay niya doon sa kanyang sling bag. After a week daw ay naisipan nilang mag-asawa na mamalengke ng stocks at gabi daw sila nagpunta kasi pag gabi daw ay bumababa daw yung presyo ng mga pagkain sa Japan. Nung kukunin niya na daw yung bag niya ay may napansin daw siyang isang matandang babae at lalaki na nasa 60 years old na. Nasa tawid daw yung dalawang yon at binati pa nga daw niya ito ng kabayan. Nung tumingin daw sa kanya yung babae ay nagtayuan daw yung kanyang mga balahibo at hindi niya daw maipaliwanag yung nararamdaman niya that time. Napansin niya daw na parang nakatitig sa kanya yung babae at nanlamig daw yung buong katawan niya pero nagtuloy-tuloy pa rin daw siya sa pagbabay. Maya-maya lang is napansin niya daw na may init yung loob ng kanyang sling bag. Hindi na nga daw siya nakatiis at tinignan niya daw ito at laking gulat niya kasi kumukulo daw yung bote. At nang lingunin niya daw yung dalawang matandang nakita niya kanina ay papasok na daw ito sa kanilang tinutuluyan. Hindi daw siya sigurado kung anong meron, bakit kumukulo daw yung boteng iyon at bigla na lang daw siyang napaisip na hanggang sa ibang bansa pala ay may ganong mga kababalaghan. Ikaw, naniniwala ka ba sa mga aswang? By the way guys, this is my final look at kung gusto mo ng